Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, bilang ng nasawi sa bagyong Inday at Habagat, umabot na sa 20, mahigit 526,000 apektado sa buong bansa. Suspect sa buy bust sa Maguindanao del Sur patay, koneksyon sa mga terorista sinusuri. National Peace Walk sa Maynila gugunitain ang ika-10 anibersaryo ng 2016 South China Sea Arbitral Award. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Umabot na sa 20 katao ang nasawi habang 4 pa ang nawawala dahil sa malawakang pagbaha at pagguho ng lupa na dulot ng hanging habagat na pinalalakas ng bagyong Inday. Pinakamarami ang nasawi sa Malapatan, Sarangani na may 10 biktima, sinundan ng Calanogas, Lanao del Sur na may 7, habang tig-isa ang naitala sa Malaybalay at Valencia, Bukidnon at Calayan, Maguindanao del Sur. Ayon naman sa Department of Social Welfare and Development, DROMIC, umabot na sa 115,575 na mga pamilya o 526,954 na mga katao sa 457 na mga barangay sa 10 rehiyon ang naapektuhan. Mahigit 49,000 na mga katao ang pansamantalang nananatili sa loob at labas ng 113 evacuation centers. Patuloy rin ang search and rescue, relief distribution at recovery efforts ng pamahalaan sa mga lugar na sinalanta ng kalamidad. Samantala, sinabi ng Pag-asa sa 4 AM bulletin na patuloy na pinalalakas ng bagyong Inday ang hanging habagat habang nananatiling nakataas ang signal number 2 sa Batanes at signal number 1 sa Cagayan. Patay ang hinihinalang tulak ng iligal na droga na si Rahim Antipolo Upam alias Antipolo matapos umanong makipagbarilan sa mga pulis sa buy-bust operation sa Barangay Limpongo, Datu Hofer, Maguindanao del Sur bandang alas 5:30 ng hapon noong July 8, Miyerkules. Ayon sa Police Regional Office, Bangsamoro Autonomous Region o PROBAR, natunugan umano ng suspect ang posture buyer at agad bumunot ng baril dahilan upang gumanti ng putok ang operating team. Idineklarang dead on arrival si Upam sa BRHM Hospital. Narecover ang hinihinalang shabu, mga baril, bala at budol money. Sinusuri rin ng mga otoridad ang umano'y ugnayan ng suspect sa isang lokal na grupong may kaugnayan sa terorismo. Kasabay ng paggunita sa ika-10 anibersaryo ng 2016 South China Sea Arbitral Award, magtitipon ang libo-libong Pilipino sa Quirino Grandstand para sa National Peace Walk 2026 bilang pagpapakita ng pagkakaisa at suporta sa mapayapang pagtatanggol sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea o WPS. Bahagi ng paggunita ang isang sabayang nationwide resonance na 10 beses natutunog ang mga busina ng mga sasakyan at barko sa alas 10 ng umaga habang 10 ulit ding tutunog ang mga kampana ng mga simbahan bilang panalangin para sa kapayapaan. Hinihikayat ding magsuot ng puting kasuotan ng mga kalahok bilang sagisag ng pagkakaisa. Layunin ng aktibidad na muling igiit ang paninindigan ng Pilipinas sa international law, gayon din ang suporta sa mga mangingisda, mga tagapagpatupad ng maritime security at sa pangangalaga ng karagatang pamana sa susunod na henerasyon. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.